Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ating Panginoon. So welcome. Pwede na tayo maupo. Masaya itong ating topic ngayon. Yung iba nating kasama, nasa Luneta yata o nasa naandun sila kung medyo busy. So mag-start tayo kapag kayo giniginaw, may kape tayo sa likod. At magandang umaga sa inyo lahat. Hello everyone sa nasa FB page at sa YouTube channel ng 211 Ministries Mandaluyong. Welcome. Ngayon nasa series number 3 na tayo at medyo kakaiba ito. Gusto ko lang ibato sa inyo yung idea ng pag-uusapan natin ngayon. Anything na maririnig ninyo na hindi kayo agree. Kasi may mga tao lagi talaga na disagree. Every time na may mention, may binabato tayong idea. May binabato tayong idea, may mga barkada tayo, kaibigan, kasama sa church. Disagree talaga sila. Ayaw ko niyan. So anything na may disagreement tayo, ito lang sasabihin ko sa inyo, pag-aralan natin. Basta laging pag-uusapan natin dito sa 211 Ministries, dito sa Word, ang gusto ni God. Ngayon, mag-agree ka sa hindi, nasa iyo na yon. Basta dito sa atin, hindi tayo stricto. Kasi ang pananampalataya, hindi pinipilit. Hindi tayo pinipiga. So, ngayon ay third Sunday of the month, Kingdom Salvation. Masaya ito. Masaya ito. Kaya kung ano man ang marinig nyo, enjoy. Yan. What is the Kingdom Salvation? So once again, babalikan lang natin ito para makita natin. Alam ng karamihan, kapag tinanggap mo si Christ bilang Panginoon tagapagligtas, si Jesus Christ ang nagbayad ng kasalanan natin dahil sa kanyang dugo na bayaran ng ating kasalanan, ang focus nila ay sarili lang nila na sila ay na-save, anytime na mamatay sila, pupunta sa langit. Hindi ganun ang intention ng ating Panginoon. Ang goal niya is to save us and to restore us to the kingdom so that we can go back to our original job order. Dito sa lupa, ang heaven is bonus na lang. Kaya, okay? What is the kingdom of God? Kingdom salvation. Kingdom salvation can be seen in Jesus' mission. He restores the kingdom of God on earth or brings heaven on earth, restores and reestablishes people back to His government, not to establish religion. Yan. Kaya makita natin ngayon, maraming tao ngayon nagsasabing kay Jesus sila, pero religion ang ginagawa nila. Sinusuhulan nila si Christ, sinusuhulan nila si God para sila matanggap. So yan, pag-uusapan natin, pag pinag-usapan natin ang kingdom, ibig sabihin, this is government. Pag pinag-usapan natin democracy, it's about government. Ayan. So anong purpose natin dito? Once again, to understand the role of salvation and the kingdom of God. Not the role of kingdom of God in salvation. The bigger picture is kingdom of God and to know the benefits of His promises. Next week, yan mga promises na yan. Mapag-uusapan natin na hindi mo lang tinanggap si Christ. Merong mga kasama itong promises. Merong itong package. Hindi lamang basta heaven. Ang heaven is just a bonus, which is next week pag-uusapan natin. Like peace, security, freedom, and the hope of our future. Ngayon, kapag ang mga taong nagpapatiwakal, walang direksyon sa buhay, dahil hindi nila nakita ang future ng buhay nila. Una-una, ang tao, hindi mo alam kung kailan ka mabubuhay. Samantalang alam ni God na mamatay ka man, which is transfer of your life to His presence, nakita mo na mayroong future. Ang taong walang future, lahat pinapatulan. Yan. So para sa ating outline, nakita nyo na yan na hindi lamang ikaw naligtas para sa langit, kundi ikaw ay, ang kaligtasan is a process to citizenship, a process to acceptable holiness, na hindi mo lang tinanggap si Christ at naligtas ka, kundi ikaw ay naging banal, ayon sa ginawa ni Kristo, hindi ayon sa iyong ginawa. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagpapastor kaya ako naging banal. Kaya ako nagpapastor dahil ito ay bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ko. And next week, pag-uusapan natin ang salvation is a process to our ministry and promises restoration. Gusto nyo ba yan? Ano yung mga benefits ng citizens of the kingdom of heaven? Ano yung mga benefits? Kapag ikaw ay naging citizens of America, ano ang mga benefits? Bakit gusto nilang mag-migrate? Yan, dapat maintindihan din natin yan. Na hindi lang puro ligtas. Oo, tama yung word na ligtas, pero hindi lang doon nagtatapos ang buhay natin. And now for series number 3, salvation is only an elementary teaching. Okay? Bago tayo magtaas kumunot ang kilay, dito sa part na ito, medyo nakakakunot ang kilay ito. Pag nasanay ka na salvation is the big picture of life of the Bible,
may kita mo rito na ang sabi sa Bible ay salvation is only an elementary teaching. Kung hindi nyo pa ito narinig, ang maging sa ating online, mas maganda aralin nyo din. Kasi wag lang kayo, sabi nga sa inyo, wag puro tanggap lang ng tanggap. Minsan ang nakakasira sa atin, yung previous na pinaniniwalaan natin, akala natin final na. Hindi pa pala. Meron pang sinasabi ang Bible na balikan natin ang Bible. Hindi yung sinabi lang nung unang nagturo sa atin. Salvation is only, ulitin ko, only an elementary teaching. At jump na tayo agad, huwag natin patagalin. Saan mo makikita, Pastor Dennis, na elementary teaching lang ang salvation? Ang Bible din na nagsabi, through the Apostle Paul. Ang Hebrews, ayon sa mga scholars, ang sumulat niyan ay si Apostle Paul. Mula sa Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, si Apostle Paul. Therefore, this is a conclusion. Sa makatuwid, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Ngayon, ang anim yan na binanggit ni Apostle Paul na basic teachings or foundational teachings of Christian doctrine. Pero ang sabi niya, iwanan mo na yan and go on to maturity. Ibig sabihin, pag mag-stay ka sa salvation, dyan may wisdom na agad. Ito sabi ko nga sa inyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, tingnan nyo ang underlying wisdom na binibigay. Kasi sa Kingdom of God, wisdom dito nagsasalita si Lord. Therefore, leave the elementary teaching. Underlying na kung ito, and go on to maturity. So kapag naligtas ka pala, hindi ka mature. Tingnan nyo yan. Yan nakalagay para at least hindi nyo ako ma-question. Hindi pala ako mature. O, ligtas na ako. So yun lang pinag-uusapan lagi, kaligtasan. Not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death. That is salvation. And of faith in God. So makita nyo rito, na itong babanggitin ko na sinasabi ni Apostle Paul ay leave the elementary teaching, ito ay foundational. Ibig sabihin, kung nagtatayo ka ng building, at 50th floor ang taas niyan, hindi ka dapat nag-i-stay nung nagawa ng foundation, tigilan natin ito. You have to continue to the 50th floor kasi yun ang purpose. So, yun ngayon ang huhukayin natin. Ano ang intention ni God? Gaano kataas? Na hindi ako dapat nag-stay sa foundation. Ito, may mga contractor tayo dito, marunong sa construction. Alam ninyo na kapag nagpagawa kayong bahay, pagawa kami, 20th floor, alis. Nagawa ng foundation, sama na yan. Di ba nakita nyo, maraming naiwan dyan, faith in God. And Hebrews 6:2, instruction about baptisms. Napansin nyo yan? Plural. Hindi lang isa ang baptism sa Bible. The laying on of hands. Pinag-uusapan yan. Bakit may power ka ba? Laying ng laying. Hindi na issue yan. The resurrection of the dead and eternal judgment. Ngayon, ito ang tanong. Ano ang ibig sabihin ng maturity ni Apostle Paul? Ayaw ko magdagdag ng mga wordings kasi dito napapalayo minsan ang istorya ng Bible kapag naglalagay na ako ng aking opinion. Ang ibig sabihin ng maturity, ang ibig sabihin ng... okay, balikan natin. Okay. Saan makikita natin ang word na maturity na tinuturo ni Apostle Paul? What is elementary teaching for clarification? Elementary teaching refers to the foundational basic doctrines of Christian faith. Pundasyon ito Hindi ko sinasabi na we have to remove. Hindi pwedeng i-remove ang foundation. Ang sabi dyan, we have to live. Iwanan mo na. In other words, iwanan mo na itong immaturity life kung sa Christian life. Dahil ang kailangan mo to mature so that you can serve. Sino sa inyong tatanggap, mayroon kang company, gagawin mong CEO ay elementary, graduate, or elementary level lang? Di ba? Dapat nag-grow, nagmamature. Maaring pwede mong tanggapin magtrabaho yan kung saan lang doon sa mga pandugtong-dugtong lang na kailangan, helper. What is elementary teaching? These concepts are called first principles and are meant to be stepping stones, not the end goal. Hindi ito ang pinaka-end goal. As believers are urged to move on to spiritual maturity and deeper understanding. Yan. Nilagay ko talaga sa baba para hindi ko makalimutan. Hindi remove ang word Leave the elementary teaching para sa mga nagtatas ng kilay lagi. Kasi nga ito hindi pinag-uusapan. Dahil kadalasan, hindi ito tinuturo sa atin samantalang nasa Bible. So ulitin ko, hindi remove. Iiwanan na natin ito dahil hindi ka magiging effective sa pag-serve kay God if you are just an elementary
spiritual elementary person. Balikan natin, makikita natin itong mga problema ng isang Kristiyano at maturity na sinasabi ng Holy Spirit. Ang author ng Bible ay Holy Spirit. Ang writer ay tao, si Apostle Paul. 40 sila na sumulat ng Bible from Genesis to Revelation. We have much to say. Atras lang tayo, pinag-usapan natin kanina, live the elementary teaching from Hebrews chapter 6 verse 1. Now, umatras lang tayo sa chapter 5 kasi kadugtong ito. We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. Gusto kong ma-spot ninyo rito sa mga babasahin kong verses na kayo mismo ang tumuklas and let the Holy Spirit speaks na sabihin sa iyo through still small voice yung kanyang plano. Kaya yan, spot the levels of spiritual maturity and problems of the believers. Now, babanggitin ko na ito dahil hindi ko nadadaanan ito mamaya. Hindi na tayo ulit-ulit ng mga verses. Basta makikita nyo na andyan yan. We have much to say. Marami akong gustong sabihin sa inyo, sabi ni Apostle Paul. Kaya ang problema, ano kayo slow to learn. Bakit merong slow learner? Kaya magugulat kayo, nung ako ay dinidisciple ng 2 pastor, ang sabi niya, Dennis, minsan, train yourself to speed up. Kasi the more na mabagal ka, mabagal din ang isip mo. Pero pag binibilisan mo maging magsalita, ang tao sumusunod. Pag mabagal ka magsalita, inaantok ang tao. That's why magugulat kayo, nag-i-speed up ako magsalita minsan, lalo't pag may inaantok. At makikita nyo, discipleship yan, hindi yan ako lang ang galing. At nagulat ako nung itinuro niya sa akin, dahil Dennis, later on, ang congregation, makikita pag slow learner ka. Mahina ka pumick up ng wisdom, dahil ang slow learner, ang problema kadalasan yan, walang devotion, walang quiet time, walang meditation. Kaya ano ibig sabihin yan? That's why we have to grow up. Nung grade 1 ako, hirap na hirap ako sa 1 plus 1, 2 plus 2. Nung grade 2 ako, hirap na hirap ako, sabi ko kay Ronel kahapon, na hirap ako sa plus. Nung grade 1 ako, grade 2, nangihiram pa ako ng paa ng katabi ko. Alam mo yung Maylin? Kasi pag nagsabi si teacher ng 12 plus 23, hindi na kasya sa kamay ko at sa paa ko. Pahiram ako, mika ng paa mo na isa. Pagbilang ko, 12 plus 20 plus 13. 25 yun, lagpas sa paa ko. Ganun ako mag-compute noon. Ang bagal, slow learner. Pero ngayon, kung ganun pa rin ako, ay problema yon. Naiwan ako sa elementary teachings. O, naintindihan nyo to? Uuntintin natin, ha? If you're a slow learner, kulang ka sa training, kulang ka sa disiplina, kulang ka sa iyong spiritual discipline. Learn and grow yourself. Help yourself to grow. In fact, through this verse 12, by this time, you ought to be teachers. Binabanggit ni Apostle Paul, leave the elementary teachings and go to maturity. At ano yung maturity na binabanggit diyan? Teachers. You need someone to teach. Uulitin pa uli ang elementary truths of God's Word. All over again, ulit-ulit. Bakit? Slow learner. All over again, you need milk, not solid food. O yan, ang choice niya ay spiritual milk. Kapag medyo malalim ng pinag-uusapan, nagrereklamo na siya. Hindi masama po maging elementary. Pero kung 5 years ka na nasa elementary, grade 2, grade 3, ibang usapan yan. Dapat nag-move up ka na. Maging kayo, alam ninyo yan, pero itong part na ito, sasabihin ko sa inyo, maraming umaangal nito sa akin. Pastor, hindi may gracious naman si God. Diyan, papasok na naman tayo, i-word niya rin yan eh. You have to live. You need milk, not solid food. At dito nyo may kita, kapag nagbanggit ka na medyo mabigat ng word, nagagalit sila. Hindi nila kayang nguyain. Verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, ito na. Medyo masakit ito. If you're on the elementary level, binanggit ni Apostle Paul, infant kang ibig sabihin niyan ay immature. Hala? Infant. And is not acquainted with the teachings about righteousness. O yan, pag binabanggit ang righteousness, pastor, walang perfect. Nakita nyo na yan. Nakasulat sa Bible yan, pero few ang nakakaintindi nito dahil nga they are slow to learn. But solid food is for the mature, but who by constant use, dito nyo nakita na ginagamit niya pala ito, may consistency, have trained themselves
to distinguish good from evil. Ang nasa spiritual level of elementary teachings ay hindi na di-distinguish ang good and bad. Ganun lang kasimple. O, tuloy na natin. Point number 1. Live and grow from spiritual infant to mature teacher. Pwede nating mapulot dito? Hindi ako magdadagdag ng words, kundi pag-usapan natin yung word na infant, pag-usapan natin ang mature. In fact, through this, though by this time, you ought to be teachers, you need someone to teach you elementary teachings again. So, uulitin na naman sa iyo. Narinig mo na yan. Kaya dapat pag narinig nyo ng word ni God, i-review nyo, aralin nyo sa bahay para hindi kayo masabihan ng slow learner. At yan ay babalik sa akin. Alam nyo ba, every time natatayo ako dito sa harapan, this is an evaluation sa spirituality ko. Hindi ito yung mag-preach nga ako, kaya kung ang goal mo mag-preach para magpasikat, tapos ka. Ang iba, naglalabasan dito ang mga ginto. Andito tayo to present Christ and to model spiritual maturity. Kaya ngayon makita nyo, pag ako nagsasalita, kaya may mga tao, pag kumakausap sa akin at may kini-question sa akin, dun mo rin ma-evaluate ang kanilang level of maturity, kung gaano na sila kataas. At tandaan natin, kahit anong subo ko ng pagkain dito, kung hindi mo ngunguyain at aaralin din sa bahay, you will not grow and mature. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Kaya kayo din, at maging sa ating viewers, kapag ang kausap mo, alam mong nasa elementary level, at ito ay milk lang ang gusto, bumaba ka. Huwag mong ipilit sa taas dahil maimpatso yan. Okay? At dito tatandaan natin, ngayon pa lang, hindi ka mananalo sa isang infant kung ikaw ay mature. Kasi kaunting kibot lang yan, offended na. Yan na. O, dadandahanin natin, ha? Tingnan nyo. Medyo mabigat itong topic na ito, pero hindi ko alam bakit lumaki akong Kristiyano, naging Christian ako noong 1989, and yet hindi ko pa ito naririnig. And we have to learn. We have to hear this. Some qualities of a teacher. Bakit gusto ni Apostle Paul na dapat mga teachers na tayo? Alam nyo ba na lahat tayo na believers, dapat teacher tayo? Kasi ang goal natin is to go and make disciples. Di ba? Baptizing them in the name of the Father and teach of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey. So magtuturo ka talaga. Teaching them to obey as you obey what God has commanded you. Ako din dapat so they pass through training and discipleship process. That is the reason why nung magsimula itong 211 Ministries, sabi ko, God, hindi ako magsisimula without you giving me a discipleship process. Saan ko sila dadalhin? Or else, magre-remain ito. Puro salvation na lang ang topic dito. Hindi masama ang salvation ang topic. Pero kung Christian na lahat yan, alam mo, tumanggap na sa Panginoon at salvation na maituturo natin, saan natin dinadala ang tao? To elementary level. Ang mga teachers, merong disiplina na dinaanan. May suffering sa training. May discipleship process. And number 2, ito yung qualities ng mga teacher. May knowledge sila about the subject matter. Bakit may kingdom of God? Bakit may spirituality? Bakit kailangan ko mag-mature? Bakit ko kailangan mag-make disciples? Di ba? Alam mo ang ginagawa mo. Lahat ng hindi naintindihan ang purpose, ang kanilang priority, lahat papatulan. May rally ngayon, sali tayo. Ngayon, may nagwawala, may problema sa Amerika, sali tayo. Ang babalikan lang natin, ano ang message ni Christ na dapat nating ipropagate? Kingdom of God. Pero ang mga tao, sali lahat. Naalala ko nung college days ko, during the time na may bisyo pa ako, mga lasing kami. Malasing kami doon sa U-Belt. May gang. Merong rumble sa labas. Alam mo ang aming reaction lahat? Sali tayo. Tinan mo yan? Ang talino. Sinaway kami ng aming landlord. Ba't kayo sasali dyan? Itong grupo na to, sasali kami dahil lang, trip lang. Yan yung, kapag hindi mo alam ang purpose mo, patol ka sa alak, patol ka sa bisyo, patol ka sa gang, patol ka sa kalokohan. Kasi wala eh. Sali tayo. That's why know your purpose. Anong intention God? Ang blessing, nakilala ko si God.
at natagpuan niya ako. Hindi ko natagpuan si God, ha? Si God hindi naligaw. Ako ang naligaw. Ako natagpuan niya. Then ito pa, ang mga teachers na totoo, spiritually matured, merong leadership ability. Ang leadership, nagli-lead ng tao. At ang sarili niya, meron siyang personal management sa kanyang sarili, sa kanyang finances, the way he dress. Alam mo na yung personal management. Huwag mong imamanage sa Bible, sa leadership training natin, meron tayo niyan, dinifferentiate natin, hindi parehas ang leadership and management. Don't manage people. Kapag minanage mo ang tao, tapos ka. Leadership ability sa sarili mo yan. How you will lead people and management is about yourself. Hindi mo nililid ang iyong finances. Tama? Yung bahay mo. Hindi mo nililid yung mga basura, yung kalat, lead me, follow me. Hindi, you have to manage your basurahan. Conviction and commitment to God and calling. May conviction ka sa iyong faith. May commitment ka kay God. At alam mo ang calling mo, ina-accomplish mo. Everyday na nabubuhay ako, may nag-imbita sa rally, hindi ako sasama. Bakit? Anong purpose ko? And I know. Yan yung number 2, meron akong knowledge about this subject matter. I know my purpose. Dati rin ako laman nung college days ko, dati rin ako laman ng Menjola. Makasama ko na pupukpuk dito. Nakita ko na hindi nagbago ang mga tao at ang ating lipunan the same. Ang nakita ko, nagbago ako at ito rin ang tinuturo ko nung nakilala ko si God at naintindihan ko ang kingdom of God. Okay? And let us look at some characteristics of an infant. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Okay, nilagay ko lang sa ilalim. Yung mga infant, selfish ito at insecure. Kapag may hawak na pagkain yan, ang teacher nagtuturo, nagbibigay. Pero ang mga baby, ang mga infants, pag may kinakain yan, hindi magbibigay yan. Madamot. Yan ang elementary teaching na ang alam mo lang salvation. Insecure yan, kaunting kibot lang, iyak na, offended na. Yan, mga infant na Christian. Unfit for normal functioning. Hindi yan sila normal kumilos. Kaya kita nyo, unfit, may incapability, walang lakas, maliit ang strength, umaasa sa iba. Kaya yung mga infant, huwag mong pipilitin magdesisyon. Pag nagdesisyon yan, palpak. At usually, ang mga spiritual infant, ikaw ang magdidesisyon yan. Dahil pag nagkamali ka, ikaw ang mali, kahit siya ang gumawa. Then emotion-based, not faith. Ang mga Christian na emotional, which is elementary infant, pag nagutom yan, iiyak agad yan. Ngayon, ikaw natulog na alas 3 madaling araw, kailangan mong gumising, kailangan pakainin. Pag may basa ang diaper, infant eh. Yan ang word sa Bible, hindi ako naglagay niyan. Anyone who lives on milk, being still an infant. Nakadiaper ito. Infants is not acquainted, hindi siya familiar sa teaching about righteousness. Now, emotion-based itong taong ito. Itong mga level na ito, kapag nasagi mo ito, offended. Kaya normal, hindi na ito atin ng church, hindi na ito, nagtatampo ito, una-una kanino nagtatampo? Kay God. Yan. So, characteristics of an infant. So, hindi siya acquainted with righteousness. Hindi niya alam ang holiness, which is topic natin last week. Hindi niya rin alam ang buhay ng matuwid. Hindi niya alam kung naistorbo ka niya na natutulog ka madaling araw si tatay, si nanay, basta iyak sa kasi kailangan kumain ng milk. At itong mga infant na ito, magugulat kayo, hihimayan mo pa yan. Hindi kayang himayin, hindi pa niya kayang pakainin ang sarili niya, wala pa siyang personal management na proper. Okay? Point number 2. Live elementary teachings and live the kingdom righteousness. So, ito ang tanong ko. Nilagay ko din dyan. Kaya ganyan ako mag-aral. Apostle Paul, Holy Spirit, bakit namin kailangan iwanan ang elementary teachings? Although pinag-usapan natin kanina, characteristics of the teachers and the qualities of an infant. Bakit namin kailangan talikuran? Kasi siya nagturo niya, hindi naman ako eh.
binabasa ko lang at pinapaliwanag ko sa in a way na lalo pang ma-expound ng konti. Pero as much as possible, ayaw ko magdagdag dito sa part na ito kasi masyadong maselan itong topic na ito. Okay? Leave the elementary teaching, hindi ibig sabihin remove. Hindi mo pwedeng tanggalin, tatayo ka ng 50th floor, tanggalin mo ang foundation yan. Huhulas yan. Kailangan natin ang foundation. Hindi ka naman pwede mag-mature na hindi ka pinanganak. Kailangan natin ang salvation. Klaro natin, di ba? Kung hindi ka pinanganak, paano ka magmamature? Kaya marami ang claiming Christian na hindi man sila ipinanganak na muli, hindi man sila naging born again, pero hoping sila na magmamature. Hindi ka nag-i-exist, magmamature ka, tama Maylin? Kaya maraming nabubuhay na hindi normal na Kristiyano, pero piling Kristiyano, kasi alam ko, save ako, nagsimba naman ako eh. Yan na yan. Hindi pwede mag-mature ang hindi ipinanganak. So mahalaga itong infancy, ang elementary teachings, which is salvation, para sa ating growth. Okay, let's go. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. So itong tanong ko sa Holy Spirit, bakit kailangan namin talikuran yan? Kasi tingnan mo ito, liability ka ng church. Problema ka ng lipunan. Kasi ang infant ay hindi, although nag-enjoy tayo kapag, kaya narinig ko to kay Paulo Ponsalan, na ang baby cute, pero hindi lagi sila cute. Sakit din sila sa ulo minsan. Tama, kasi cute, pero minsan pag nagwawala, wala na sa lugar ang ginagawa, which is kailangan pa ng discipline, yan na yan. Okay, let's go. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So, ang solid food, kaya dapat kayo, kaya may discipleship training tayo, a process para maintindihan nyo sino ay yung mature at sino ang hindi. At dyan lang sa verse na yan, malalaman nyo, kapag gumagawa sila ng kasalanan, hindi gracious naman si God, maunawaan naman ako ni God. They cannot distinguish good from evil. Kaya sabi ko, spot the maturity and immaturity, ayan, nilalakyan ko na lang. Kaya I encourage you, please read your Bible. Ma-enjoy nyo ang Bible. Ang aking Thursday and Friday, kahit gaano kasarap ng biyahe, ng biking. Nagbabike kami. Iniimbita ako nila, this is my commitment to God. Nakakulong ako. Ang tawag ko sa kanila, nasa quarantine ako ngayon. Saturday pa ang aking laya. Kasi yan ay study time. Ang aking Thursday ay paggawa ng PowerPoint. So ito, yung ginagawa ko yung PowerPoint na yan. So kailangan maayos yan. I have to represent. Then, aaralin ko naman ang para sa next week na manuscript. Dahil naghihintay. Although ngayon, delayed ang aking paggawa. Dahil minsan, meron na akong manuscript ngayon, pero hindi ako convicted na kailangan ipadala ko na sa mga pastor. Meron pang kulang. Ibig sabihin, kaya bukas ko pa yan ipapadala. Meron ng application questions ang ating topic para next week. Pero hindi ko ma-send. Yan yun. So I have to listen to God, ano ang dapat mabago. So, but solid food is for the mature. Kaya mga kapatid, pag may narinig kayo na medyo solid food ang dating sa inyo, aralin nyo na lang so that you will grow. Rather than, Pastor, hindi naman yata yun, pang seminary yata yun eh. Yan, angal ka kaagad. Constant use lang. Train yourself na ma-distinguish mo or ma-discern mo ang good from evil. Qualities of spiritually mature. Pag-usapan naman natin ngayon, mature versus immaturity. Kanina pinag-usapan natin, teacher versus infant. Ngayon, anong kaibahan na yung word na mature sa teacher at ang infant sa immature, which is elementary in nature? Qualities of an spiritually mature, acquainted with righteousness. Alam niya yung holy at alam niya ang mali. Able to digest spiritual meat or the word of God is meat. Hindi yung, di ba, ako nakita ko ito sa probinsya, dahil mga walang digding ang aming mga kapitbahay, nakita ko pag medyo matigas ang kinakain, ninunguya muna ng nanay. Bago isubo sa, di ba yun yung ninunguya, which is, makita niya, ganun ba? Ninunguya yung karne para sa anak niya, hindi niya kayang nguyain. At ngayon, hindi, sa spirituality, hindi ko kayang gawin yung para sa iyo. Ito, tinuturo ko sa inyo, pero you have to study. Train your gums, spiritual gums, acquainted with righteousness.
able to digest spiritual meat. Katulad nito. Kapag sa ating mga nasa online, kapag naiinis kayo sa narinig nyo ngayon, that's a sign. This is a meaty word. At hindi tayo puro lang pang-immature. Responsible with this Christian testimony. Ako ang kasama ko mga hindi lahat mananampalataya sa ang barkada ko sa mountain biking. Katulad kahapon, matataas ang kanilang antas sa lipunan. Pero kailangan nilang bakita. May mga time na shot muna tayo, pastor. Di ba? Nasaan ang level ng aking responsibility being a child of God? Okay lang yan, bro. Hindi ko sila pinagbabawal. Do what you want kasi iyan ang gusto mo. At hindi ko rin sila pinagagalitan. Bakit? Hindi nga sila umaattend dito, pagagalitan mo pa. The same with asking offering sa labas. Hindi nga umaattend dito, habulin mo na, uy, mission. Mission? Hindi nga umaattend sa inyo. So, ang offering natin dito lang sa loob. Responsible with the Christian testimony. Ano ang dapat ko i-testify? Dapat nagsashine si Christ sa buhay ko. Mapasama man ako sa mga pasaway, sila lang, hindi ako sasali. At ito, kapag ang thinking mo, wala naman si pastor, wala namang nakatingin. Doon sa kabila yan mamaya. Pag-usapan lang natin. Number 4 sa maturity, distinguish what glorifies God and what is demonic works in your life. And most likely, sa mind nagsisimula yan. Kapag ang demonic works or ang sin ay pinagtatanggol natin, pag-isipan mo na yan. Kasi dito na-distinguish. Hindi pa ginagawa ito, distinguishing pa lang, di ba? I-distinguish mo ang pula at puti. Hindi po mo na panahawakan, pero ito sasabihin mo, ito puti. Yan pula. Pero pag ginagawa mo na, ibig sabihin, hindi mo talaga na-distinguish. Gusto mo talaga. Pastor, hindi ka ba nagkakasala? Nagkakamali tayo. Pero kung ulit-ulit nating ginagawa, gusto mo din. Gusto mo na. It's a lifestyle. Ibang usapan yon. So that's a qualities of a mature. Some of it. Kaya tingnan naman natin, qualities of spiritually immature. Kasi binanggit ito sa Bible, yan, nakalagay dyan eh. Number 1, not acquainted with righteousness. Pag binanggit mo ang topic na holiness, righteousness, pastor, walang perfect. Gracious si God, nothing can separate us. Hindi pinag-uusapan yun. Naalala niyo yung isang prostitute na gustong batuhin ng mga Pariseo? Sabi ni Jesus, ang walang kasalanan, siya unang bumato. Sabi ni Jesus, hindi ka nila binato. Go and sin no more. Kung natanggap mo ng kaligtasan, pinaging banal ka na ni God, ingatan mo yung holiness na yon na binigay sa iyo. Ngayon, kung hindi mo napanood dyan, nakarinig dito, nasa ating FB page, sundan nyo na lang. Not acquainted with righteousness. Yung pagiging malinis, yung thinking right. Ibig sabihin, kapag hindi acquainted, hindi familiar sa pagiging right, puro ang ginagawa nito left. Ibig sabihin, violation kay God, which is ang number 1, the father of violations, is si Satan. He is a violator. Kaya kita mo, para siyang labok. Pinalo mo na, pinalo mo, andyan na naman. That's why we have to cast them out. Desire spiritual milk or elementary teaching. Kaya ang gusto lang marinig dito, kaya kung minsan may sumita sa akin, Pastor, nagkakasala ka kung ang preaching mo laging walang kulang sa ingredients. Ano yung ingredient number 1? Salvation. Brad, mga pastor itong kausap ko, mga leader ang salvation ang ituturo mo. Kaya ako minsan hindi ko maintindihan. Naintindihan mo ba yung lived elementary teaching? Mga leaders ang nakaharap sa iyo, tapos tuturuan mo ng salvation. Go to higher level to maturity. Tapos sa church, katulad ng ganyan, maraming, pag-uwi, the same. Hindi ako galit sa salvation, tama yung death, burial, and resurrection, tama yung kaligtasan na ginawa ni Kristo, pero word din ni God, ang Holy Spirit nagsabi, leave the elementary teaching and go on to maturity. Ngumuya ka naman ng meat dahil hindi ka magiging effective in the ministry. Subukan nyo sa gera, ilaban nyo ang infant sa mga may Armalite. Paano mananalo yan? Kaya makita mo, mabilis sila ma-offend. Kung tayo ay itong challenge ko sa atin dito, kung kayo ay na-offend sa kilos lang ng ilang Christians na immature na andito nakikita nyo sa congregations, how much more si Satan, ang purpose niya is to steal,
kill you and destroy you. Ba't hindi tayo na-offend doon na pag ginawa mong kasalanan, He will kill you. He will destroy you. Samantalang ito, makikita mo, Pastor, itong kasama natin, paglabasan, naninigarilyo, hayaan mo siya. Hindi, ganun na ang maturity. Sino sa inyo rito ang pinanganak ngayon? 1 day old? Kinabukasan, 30 years old ka na. So, kinukonsider natin ang may process din ang maturity. May 1, 2, 3, 4. Kaya lang ang sabi ni Paul, sabi ng Holy Spirit, go on to maturity. Although gradually, pero at least may increment. May growth kumpara sa elementary ka, grade 1 ka, hirap na hirap ka, kung ganun. Pag yung ano natin, may bibili tayo ng tubig. Magkano ng tubig dito? 25. Plus, tatlong 25. Naku, ang dami kong hihiramin na paa. At my age, gagamit ako ng paa. Ilabas mo paa mo, Edwin. Kasi sa akin, kung 25, 20 pa lang ang daliri ko. Ganun, kung ganun pa rin ako magbilang. Slow learner, Micah, di ba? Napaka-slow, samantalang ang age ko, ang tawag nun ay delayed growth. Mahirap yung wala ka sa level. Kaya kung sinasabi ko na ako ay 37-year-old na Christian, nakilala ko si God April 9, 1989, at ngayon, ultimo, for God so loved the world. Ano yung sabi ni Elsa? What's that word again? Di ba, alala niyo yun? What's that word again? Di ba, si Elsa, siya bang kumanta nun? Si Ariel pala yun. Kala ko si Elsa. Tingnan mo talaga, nanonood ako. Napanood niyo ba yun? Na kumakanta, ang bilis, ang tawag ng memory loss. Ano tawag niyo? Si Dory? Ang tawag na yan. May short-term memory loss. Si Chia yata yun eh. What's that word again? So, kinakanta niya pa lang, hindi niya alam may dugtong. Tama ba yun, Kiona? Tama ba yung Sena? So, ang goal natin ay elementary teaching. Wala bang tumama? Kita mo, tinatawanan ako ng aking pamilya. Wala daw tumama. Tatama din niya. Kaya nga elementary. Dito makikita na kailangan unawain yung elementary. Ulitin ko, ito. Argue when holiness or righteousness is the topic. Kaya, ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging sa aking D-group Bible study, kwentuhan ng mga leader kuno ng ibang church. Kapag nag-uusap kami, namimit ko sila. At pag pinag-uusapan na yung holiness, righteousness, ito ang sinasabi nila sa akin, Pastor, may imposible yan, andito tayo sa mundo. Chinat ako ng isa nating kasama sa Masbate, sa 211 Masbate, Pastor, meron kami ditong supervisor ng aming company, Christian siya, leader siya, umiikot siya sa buong Pilipinas, hindi ko nababanggitin sa inyong company, siya nagtuturo sa amin ng Bible, at ang teaching niya, si Jesus nga nagkasala. Once umapa ka dito sa earth, makasalanan ka. Magkakasala ka talaga. Saka may temptation, hindi mo iwasan yan. Yung isa naman nakausap ko, Pastor, kaya ako nagkakasala dahil pag namatay ako, nasa langit ako, hindi mo magagawang kasalanan. Gawin mo na dito. Tingnan mo yung mga reasoning na yan. At ito, kausap ko pa lang, kailan lang. Itong week lang. Ang sabi niya sa akin, Pastor Dennis, imposible yung righteousness na yan. Ito ang, hindi ko na siya sinagot kasi nakita ko, ay infant ito. Pero leader siya ng isang malaking church dito sa Manila. Leader siya. Malaki ang kanyang group na hinahawakan. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung wala din naman palang magagawa at totoo na righteousness itong Bible na ito, anong pinaglalaban natin? Ang world ay wicked. At ganun din ang gagawin ko, wickedness. Para saan ang pagiging Kristiyano ko? Itong church, isara na natin to. We are fighting for the righteousness of the kingdom. Para ito ang maging part ng politics, ng relationship. Ayan, katulad yan. Aprobado na ang divorce atin. Bakit may divorce? Anong problema ng hindi magkasundo? Righteousness. Kaya sila magdi-divorce kasi si mister ng babae, si Mrs. ng lalaki. Anong tawag doon? Government issue. Righteousness, wickedness. At ito ako ngayon, pinagtatanggol ko. Itong makausap ko na leader ng ibang church. Pastor, mahirap maging righteous. Andito tayo sa world. Kabi-kabila ang kaya pag ang topic na ganyan, so ano yung pinagsasabi mo? Tapos ngayon, sasali sila sa rally, paglalaban. So wala nang pala magagawa ang Bible, walang magagawa si Lord. Dadalhin na natin sa ating kamay, dahas. That's why when we pray, mula nagsimula tayo sa ASAP, ang daming na-expose na kalukuhan. Wala pa, hindi pa tayo napagod.
argue with holiness. Kaya kung kayo sa ating dito sa center at sa FB page natin na manunood nito or nanunood ngayon at nahihirapan kang intindihin, masyadong meaty, pag-aralan mo na lang rather na magalit ka sa akin. Kaya pinag-uusapan natin, mag-argue tayo dito sa righteousness and holiness. Ang nagsabi niyan, si Apostle Paul. Leave the elementary teachings and go on to maturity. Okay? At ang isa sa mga binanggit doon ay righteousness. They are not acquainted with righteousness. That's why pag pinag-usapan natin sa 2:1, ang standard ng 2:1 ay yung nakalagay sa Bible. Get right. Why? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His wickedness. Ganun ba? Righteousness. Kaya itong challenge ko sa bawat isa sa atin, ano ang pinaglalaban mo? Sa iyong claim na Kristiyano ka, anong pinaglalaban ko? Kaya maging sa usapan namin, kasama ko sa mga mountain bikers, get right. Kung gusto nilang gumawa ng gusto nila, kayo yan. Basta ang commitment ko kay God, I believe magbabago ang buhay ko, pamilya ko, ang Pilipinas by being get right for the Lord. Matagal na ang gera. Matagal na ang dictatorship. Matagal na ang nangyari sa Germany. Hindi ko nababanggitin, baka ikat tayo ng pag binansin mo ang pangalan nito. Yung nagaling sa Germany. Ang dami niyang pinatay na Jews. Baka ikat tayo sa Facebook. Pero hindi nagbago ang mundo. Sa dictatorship, ano pa yung isa? Yung sa tapang. Ang daming pinatay niya na Jews, 6 million Jews. Nagbago ba ang mundo? Gera. Samantalang ang pinupromote ni Jesus ay kingdom government of God. At dito na lang natin, gusto ko i-end itong pag-uusapan natin. Ang immature, they cannot distinguish good from evil. Kaya kung ikaw ang madadala niya, dahil nanghihina ka rin, lumayo ka na. Dahil lahat ng sasabihin niyan, ay parehas. Ang good and the evil sa kanila ay parehas puti. Ay good yan, puti. Evil yan, puti. Hindi po pwede yan. May black and white talaga dyan. Wala sa Bible gray. Black or white at dapat klarado yan sa conviction natin. I-review lang natin ang pinag-usapan natin. Salvation is only an elementary teaching. Then point number 1, live and grow from spiritual infant to a mature teacher. Then live elementary teachings and live the kingdom's righteousness. Para sa ating application questions, ano ang katangian ng spiritual infant or spiritually immature ang dapat mo nang iwanan na narinig mo? Number 2, ano ang malaking hamon na narinig mo dito sa series number 3? Kasi kapag nasa iyo yan at kailangan mong tanggalin, ikaw din ang mawawalan. Kung gusto mo ng malaking blessing galing kay God at ikaw ay infant, hanggang gatas lang kayang i-provide ni God para sa iyo. Walang infant ang binibigyan ng magulang ng milyones at ng mansion. Sarili niyang elevator na bahay. Okay? Ganun lang kasimple yan. Ano ang hamon sa ini God as God is calling you to a maturity? Let's pray. Father God, we honor you for the word. This is a meaty word, God, but we know this is our calling to leave the elementary teachings now that we are saved, now that we know we are saved in the kingdom, we are saved in your presence. But one thing we know, Lord, ang calling mo is maturity and righteousness. At ito ang dapat maintindihan namin at dapat namin ipinaglalaban ang katuwiran ng kingdom so that you can work here in our land and you can heal our land. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Napakabuti mo. Purihin ka. Help us, God, to understand your intention so that we can serve you and become a blessing and really fighting for the righteousness of our lives, of this temple, of the Holy Spirit, and righteousness of the Philippines. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpan natin si Lord.